What's up mga ka-ride? It's Rad Rider in the road. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday mga ka-ride. How are you today? How are you this night? This evening pala? Night, this evening. Oh. Ano motor to? Ay, yung bago siguro ni Rosie. Sabi ko na nga ba eh. Yung bago ni Rosie na ano, kung hindi ko nagkakamali. Si Delta. Ayun yung look alike mga ka-ride ni XRM. Pala yung tsura niya. Ang ganda din pala, no? Yung kanyang puwitan, yung ano tawag niya? Yung brake light, no? Brake light ba tawag niya? Ang ganda. Kuha yung forma ni XRM. Hindi lang ako sigurado kung Delta to. Ganda, no? Ang galang talaga mangopya si ano, no? Mangopya si Rosie. So, kung ikaw nga ay fan ng yung tawag nito, branded na motor, pero yun nga, di mo naman kaya yung presyo, eh mag-Rosie ka na. So, naka-Rosie din na kayo noon dati. So, nasa halos kulang-kulang 3 years din. Naibinta natin yon dahil siyempre gusto din natin na mag-upgrade. 110cc lang kasi yon. So, kailangan gusto natin na mag 125. Eh, gusto ko nga sana 150 kasi medyo talagang hindi kakayanin sa bulsa. So, wala naman tayong pang-cash. Siyempre, kailangan din ng installment na abot kayang halaga. Kaya, yun yung pinaka-choice natin, si Yamaha YTX. Pero alam mo mga ka-ride, ang Rosie ang talagang pagdating sa branded na look ay kuhang-kuha niya ng mga ka-ride, no? So, may mga brand, may mga kinuha sila o kamukha ng mga branded na motor na abot kayang halaga. Ayan talaga, makabutit naman talaga, oh. Nag-ikis-ikis ka na naman. So, kung gusto mo mga look alike ng branded mga ka-ride pero hindi mo kaya sa bulsa, mag-Rosie ka na. So, usually ang Rosie talagang yun nga, kailangan mo lang talaga siyang alagaan. Kailangan talaga, pinakamahalaga ang langis eh. Kahit sino naman siguro ang motor eh, mapabranded man o mga China, kung hindi ka marunong mag-alaga sa langis, eh talagang masisira at masisira yan. Actually, ang Rosie, sakit sa ulo minsan naman hindi, no? Siguro maswertihan ka lang siguro sa mga unit nila na parang sakitin. Usually yung sa akin, kasi digital na yung sa akin eh, yung 110 ko na Rosie Surf, digital na siya. Pagdating ng 3 months, hindi na nagana yung kanyang digital dahil nga naputol yung wire. So hindi ko maintindihan. Basta parang siguro sa kaka-atras kaya naputol. So ang disadvantage naman sa Rosie, pag mga ganun, halimbawa ang problema ay mga digital panel ba yun? Sorry mga ka-ride kung mali ako. So matagal siya ma-request. So maliban lang sa mga bolt lang, yung mga clearance lang. So may mga branded naman na kasukat, no, ng mga China na motorcycle. Pero yung mga tawag nito, mga gauge, so may mga ano naman tayo eh,
May online naman tayo eh. Talagang aalagaan. Pero yun nga, alam naman na talaga natin na pag sinasabing China, medyo talagang ang tawag nun, hindi siya talagang trusted, no? Talagang ibang sabak mo. Pero believe ako, no, sa mga pang tricycle like tricycle type na mga motor. Kasi sa probinsya, pang-akyat sa bundok yun eh. Yun lang pang karga nila ng mga ano nila, mga harvest nila. No. Sa bundok o sa kabukiran. Tulad ng mga nag-aani ng kamate, sibuyas, cabbage, yung mga tanim ng nasa probinsya, di ba? Tanim ng nasa kabukiran. So, kayang-kaya eh, kahit kaputik eh. Di ba? Sabi na nga ni Sir Manny Pacquiao, di ba, yung kanyang BMW na, kung hindi ako nagkakamali, 125cc, BMW ba? Eh, si Rossi lang yung sumibak. So, hindi ko naman sinasabing mahinang klase ang BMW yan, ha? BMW. Ibig sabihin, yung mga motor kasi ni mga ganong klaseng motor, talagang pang ano lang yun, pang highway o di kaya pang plain. Yung mga kalsada na talagang hindi siya lupa, hindi putik. No, yung mga simentado, asfaltado, yun lang. Pero pagdating sa mga putikan, bahaan, I mean, arangkadahan sa mga lupang putik na pagdating sa tag-ulan, no? Talagang bilib din ako sa mga Rossi. Kasi talagang kinakaya nila eh. No, yung mga tinatawag nilang yung parang habal-habal na ang daming sakay. Kalimutan ko kung anong tawag nun. Eh, yun yung mga gamit kadalasan eh. Rossi. Kung hindi Barako, Rossi. So, ibig sabihin, talagang hindi naman din siya pahuhuli. Eh, yung price naman dyan na, isipin mo na kung gaano kalaki yung diferensya sa mga branded na motor. Eh, kung gusto mo ng cash, yung sa akin, makakabili ka nasa 25,000. So, 110cc. So, ikumpara na lang natin. 110cc ng Honda. Palagay na lang natin si Wave 110. Eh, magkano ang price niya 110 nun? Hindi ako nagkakamali. Nasa tumatakbo ng 60. O, di ba? 20, imaginein mo. Nasa 2 peraso din yung mabibili mo. Kaya nga, yung price, hindi naman ganong masakit. Yung monthly din, siyempre, alam natin na maraming natutulungan yung mga China bike natin. Lalo yun sa ating mga kababayan na talagang walang kakayahan na bumili ng mga branded na motorcycle. So, kaya wag po nating smulin, wag po nating ibubuli yung mga user ng tawag nito, ng mga Rossi. Although talaga may mga nakakainis din minsan. Sorry po hindi po ako baser ng Rossi kasi Rossi owner din ako. May mga Rossi owner din talaga na medyo medyo mahangin din ba? Medyo mataas din yung tawag nito, tingin sa sarili. Baga, parang pinagmamayabang ba? So, I'm sorry I'm sorry the word na pagmamayabang. So, hindi ako baser ng Rossi. Pero yun nga, may mga Rossi talaga na hindi naman dapat flex eh. Oo, hindi naman talaga natin maiwasan. Pilipino kasi, pagdating sa Pilipino talagang ibabas ka ng ibabas. Pero ang ibig sabihin, maraming mga kababayan nating mga Pilipino na natutulungan, na nagkakamotor, dahil sa mga China na motorcycle, mga karen. So kasi hindi siya mahirap kunin eh, no? Kasi yung kapitbahay ko wala siyang lisensya pero nakakuha siya ng motor. Saka yung monthly niya, hindi rin sakit sa ulo yung monthly niya, no? Eh, yung mga pisa naman din yan eh, makukuha mo rin din naman sa mga branded na mga motor yan eh. So kaya maraming natutulungan yung mga China motor, China motorbike, ating mga kababayan na
hindi makapa-avoid na bumili ng mga branded na motorcycle. So kaya nga wag po nating husgahan, no? Wag po nating malaitin sila. So ulo nga, pagpasensyahan na lang kung talagang may mga user ng Arusi na medyo talagang mataas yung hangin, pero hindi naman lahat mga ka-ride, no? So maraming natutulungan yung mga kababayan natin na talagang sa pangarap lang makakabili ng motorcycle, pero ngayon nung lumabas yung mga Chinese motorcycle mga ka-ride, napakarami pong mga kababayan natin na matutulungan. So talagang tanggapin natin sa lipunan. Pares na tayong nagtatrabaho eh. So maswerte ka, maswerte yung mga gumagamit ng mga branded na motorcycle dahil may pang branded kayo. Pero huwag nyo rin pong ikumpara yung ating yung mga nakamtan sa mga kababayan natin na sa mga Chinese motorcycle lang, o sa Chinese motorcycle nakabili, no? Dahil na yan yung kinakaya nila at dream nila yun eh mga ka-ride, ba? May kanya-kanya naman tayong ikang pamamaraan eh, kita eh, no? Na abot kaya lang, no? Kaysa naman talagang ipagpilitan mo sarili mong kumuha ng branded, magkagutom-gutom ka naman, may mga choice pa naman eh, no? Lalo po yung grabe naman yung ilaw mo, sir, hindi ka na marunong mag-glow. Kaya wag po nating ibabas, wag po nating laitin yung ating mga user ng China bike. So kaya na lang natin kasi may mga talagang mapagmataas talaga, no? Tingin nila sa sarili, no? Kaya natin kung ano man ang nakamtan ng iba, dapat maging masaya tayo, di ba? So hindi yung ikumpara mo ang yung sarili sa iba. So kung may mga tao man talaga na ganun nga, mga mataas na tingin sa sarili, huwag na lang natin, hayaan na lang natin sila. Basta ang mahalaga, maging tao, maging masaya tayo sa kung ano man nakamtan ng iba, no? Dahil para sa kanila, napakasaya at napakalaking tulong na. Kahit ako naman, ang unang motor ko mga ka-ride, Yamaha. So dahil nga sa hirap ng buhay, na nagkaipit, nag-SYM ako. Tapos nung mag-SYM, hindi ko rin na bayaran din dahil nga siyempre mas unahin mo yung needs ng pamilya mo. So nag-grocery ako. So kaya nga wag nating ikumpara yung nakamta natin sa iba, kasi hindi naman pare-pareho yung takbo ng buhay natin eh. Tayo o kayo, sumasahod kayo ng malaki. Paano naman yung sumasahod ng maliit na gustong magkaroon ng motor? Wala ba silang karapatan na bumili ng motor sa mga China na motor, di ba? Parang isipin na lang natin na, uy, ang galing, di ba? Parang mas matuwa pa tayo, o matuwa na lang tayo na kung ano man ang nakamtan, ano mang buhay meron sila, ano man ang motorcycle na meron sila. Ang mahalaga, meron silang masasakyan sa araw-araw nilang buhay, lalo po sa pagdating ng trabaho, lalo sa panahon natin ngayon sa bansa natin na talagang napakahirap dahil sa sobrang traffic mga kapatid. So kaya hayaan na lang natin kung anong nakamta ng iba, maging masaya tayo, maging thankful tayo, hindi dahil sa branded na motor gamit natin, kundi dahil sa nagkaroon din ng iba, no? Hindi naman katulad ng ating mga nakakamtan. Yun naman ka rin, no? So huwag naman sanang magalit kayo. Ito lang naman ay nagbabase lang naman sa pangyayari ngayon sa ating bansa. So kaya na lang natin sila be thankful of what you have. Kung ano man yung na-receive natin, dapat maging thankful tayo. Hindi yung kumpara natin sa iba kung ano man ang meron tayo. Maraming salamat mga right na mag-ingat po tayo sa daan, no? Muli sa ating mga kapwa taxi rider, yung bumabiyahe sa mga lugar ngayon na medyo sa tingin natin na risky, no? Ay maging mapagmasid po tayo, no?
Lagi po tayong magkaroon ng pag-iingat. So, higit sa lahat, tayo po yung manalangin, no? Magkatiwala natin sa Diyos yung ating buong biyahe. At kapag tayo ay umasa sa Kanya, asahan din natin na ang Diyos ang mag-iingat sa atin. O ang kalooban ng Diyos ang mangyayari sa atin. Mga paray, if you like this video, please like and share. Don't forget to subscribe my YouTube channel ang Nag-iisang Hari ng Kalsada. No other one but the only one. Road Rider. Bye-bye.